Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Saktong isang linggo matapos pumuslit si Senator Ronald Bato de la Rosa mula sa Senado, ibinasura ng Korte Suprema ang kanyang hiling na pigilan ang paghahain ng arrest warrant sa kanya mula International Criminal Court. Dahil dito, nasa sa kamay na ng local law enforcement agencies ang implementasyon ng warrant. Nanindigan naman ang kampo ng senador na hindi pa tapos ang kanilang laban. Ang detalye sa balitang A to Z ni Naomi Almohano. Ako po'y nananawagan sa inyo. Sana tulungan niyo ako. Hindi pinagbigyan ng Korte Suprema ang hiling ni Senator Ronald Bato de la Rosa na temporary restraining order. Kontra yan sa pagpapatupad ng warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court laban sa kanya. Sa special en banc session ng kataas-taasang hukuman, denied ang TRO sa botong 9-5-1. Kaya ang Malacanang agad iginiit ang bisa ng ICC warrant. Sa ngayon, masasabi po natin na ang warrant of arrest ay valid laban dito kay Senator Bato de la Rosa. At ang lahat ng maaaring interpretasyon at evaluation na sabing resolution ng Supreme Court ay ibabato po natin kay Secretary Frederick Bida. Statement ng OSG na siyang kumakatawan sa ating gobyerno, sabi po niya ay hindi po kailangan dumaan sa local court. So, since wala pong TRO, tayo po ay nagsasabi na ang warrant of arrest ay valid. Tiniyak naman ng National Bureau of Investigation na nakahanda sila sakaling ipag-utos na nga ang pagkakasa ng manhunt kay De La Rosa. We will have to await for the copy of the resolution. Sinabi po ni Direktor, babasahin natin yan, pag-aaralan para po ready ang NBI sa anumang pong tasking na ibibigay sa amin. Sa harap nito, inuudyo ka ng Makabayan Bloc ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na agad ipatupad ang warrant at hulihin ang senador. Sa panig naman ni De La Rosa, sinabi ng kanyang abogado na hindi pa tapos ang laban at iaapela nila ang kaso. Nanindigan rin silang hindi pa ito ang pinal na desisyon ng korte ukol sa pangunahing kaso na kumu-question sa legalidad ng pagpapatupad ng ICC process sa bansa. Nahaharap si De La Rosa bilang kapwa-akusado ni former President Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Kaugnay pa rin niya ng pagpapatupad niya sa madugong Duterte drug war. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano.